He's confident that a fair review of the facts will show that the charges have no basis. Basically, he denies any wrongdoing. All actions were made in good faith and to ensure transparency. There's absolutely no evidence of fraud or intent to defraud. We are always fair to everyone. Wala pong nagdidikta sa amin. Kung anong tama, tama. Kung anong mali, mali. Kung may masasaktan, wala kami magagawa. But we just have to do our job. I'm very fair. Magalit man ang nasa taas sa amin, kung anong desisyon namin, that will be. Iginiit ng kampo ng mga Villar na walang sapat na basehan ang mga reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission o SEC sa Department of Justice kaugnay ng umunoy paglabag sa securities law. Si Aaron Rojas sa report. Binigyang diin ang kampo ni Senador Mark Villar na walang sapat na basihan ang mga reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission o SEC sa Department of Justice. Si Senador Mark Villar kasama ang kanyang mga kapatid na sina Paulo at Senator Camille ay nahaharap sa reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosures kaugnay ng market shares ng Villar Land Holdings Corporation. Kabilang din sa mga inireklamo ang kanilang mga magulang na sina dating Senador Cynthia Villar at Manny Villar. Ayon sa abogado ng Senador nitong Lunes, walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga nasabing paratang. And he's confident that a fair review of the facts will show that the charges have no basis. Basically, he denies any wrongdoing. All actions were made in good faith and to ensure transparency. There's absolutely no evidence of fraud or intent to defraud. Ayon pa sa kampo, isinagawa ang lahat ng aksyon ng kumpanya in good faith at alinsunod sa transparency at independent valuations. Sa isinagawang preliminary investigation ngayong Lunes, nagsumite ng kanilang counter affidavits at sworn statements ang magkakapatid na Mark, Camille at Paulo. Absent naman ang mag-asawang dating senador na sina Manny at Cynthia. Ngunit tinanggap ng DOJ ang kanilang verified manifestation and motion na inihain sa pamamagitan ng kanilang abogado. Kung ayaw nila pumunta and it's notarized naman, we will treat that as their counter affidavit. Dagdag pa ng prosecutor, inadapt na rin ni Manny Villar ang affidavit ng kanyang anak. Tiniyak naman ng Department of Justice na magiging patas at walang kinikilingan ang kanilang investigasyon sa kaso. We are always fair to everyone. Wala pong nagdidikta sa amin. Kung anong tama, tama. Kung anong mali, mali. Kung may masasaktan, wala kami magagawa. But we just have to do our job. I'm very fair. Magalit man ang nasa taas sa amin, kung anong desisyon namin, that will be. Itinagda ng DOJ sa May 13 ang pagsusumite ng reply affidavit ng SEC bilang susunod na hakbang sa investigasyon. Muli namang iginiit ng mga Villar ang kanilang pakikipagtulungan sa proseso, kasabay ng layuning malinis ang pangalan ng kanilang negosyo. We maintain that they did not commit any wrongdoing. We are here to clear the name of the company. Sa gitna ng mga aligasyon, nananatiling kumpiyansa ang kampo ng mga Villar na mapatutunayang walang basihan ang reklamo ng SEC sa nagpapatuloy na investigasyon ng DOJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.